So, welcome po sa ating panibagong channel, and for today's video, gagawa tayo ng from this to this. So, just keep on tuning and let's go! So, welcome po sa lahat. This is King Dems, and sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please do subscribe and also i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video. So, ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng mga simpleng logo. So, pwede din i-upgrade natin yung ating mga previous logo. Magagamit ito sa ating mga YouTube channel, sa ating Facebook page or TikTok account. So, gagamitin natin ang mga panibagong application available online. So, i-utilize natin to para magiging panibago or magiging in na in yung ating mga logo. At saka sa mga walang logo pa dyan, pwede natin tong gamitin. So, sundan nyo lang ako and let's do it. So, dito sa ating browser, punta tayo sa Chrome or anong browser na gamit natin. Type natin stylar.ai. So, yan, nakikita nyo guys, free pa, sa ngayon, free pa yung app natin and magre-register tayo. So, pwede natin gagamitin yung ating Google account. So, ayan guys, tapos na tayong mag-register. So, subukan na natin. So, click natin tong new project. So, ayan guys, para magsimula tayo, i-upload natin yung logo or picture natin na gusto nating i-edit. So, dito guys, makikita natin na meron tayong 200 points based on registration natin kanina. So, ito lang yung pwede natin i-spend kapag gagawa tayo or mag-generate tayo ng picture or something, images or logo. So, sulitin na natin kasi 200 lang yan eh. So, tips ko lang sa inyo guys, kapag maglalagay kayo ng photo, lagyan nyo ng space talaga na maka-generate yung watermark ng Stylar. So, karapatan nila ito kasi free natin tong pinatrabaho sa kanila. So, pagkatapos niyan guys, punta tayo dito sa gilid, hanapin natin itong image to image. So, pwede tayong makagawa ng text to image, pwede din image to image, then generative fill. So, marami pa pong pwedeng gawin dyan. Sa ngayon, logo yung gagawin natin, kaya image to image. So, yan. Tapos maghahanap tayo ng style. So marami pong style na available dito. Pwede yung ating pictures is gagawin nating cartoons, gagawin nating mas realistic, or yan, 3D rendering. So dito, gagawin ko is itong realistic. So click natin ng realistic. And dito sa prompt, i-describe natin kung anong gusto nating kalabasan ng ating imahe or ng ating picture. At saka meron din ditong features na auto prompt. So, automatic ang website na ang gagawa ng ating prompt. So, ayan guys, lumabas na yung ating prompt. So, basically guys, pwede nating dagdagan yung ating prompt kung hindi tayo nasasatisfy doon sa kanyang auto-generated. Then, dito sa structure match, similarity, gawin na nating 100 para yung kalabasan na photo na ma-generate nitong AI site is talagang magmamatch talaga sa ating in-upload na photo. So, face match, pwede ding i-match talaga natin yung kanyang face, and then start na natin. So ito na guys, ito yung unang part na lumabas, auto-generated. Tsaka napansin nyo, naging babae tayo. So, dun sa kanyang prompt, pwede nating i-specify talaga na lalaki yung image, or pwede ding gawin nating babae. So, ayan, yung pangatlo, tsaka pang-apat, tsaka yung alternative. So, ayan, naging babae na naman. Babae. Pwede nating i-edit, i-specify natin
Amen. Ganyan. Tsaka since logo yung gagawin natin siyang 3D rendering. So try natin tong 3D and then start. So ito na yung next generated fill niya, guys. Naging 3D talaga, 3D. More on malapit na siya sa realistic. So ayan. Tsaka ayan. So we're not satisfied, kaya hahanap pa rin tayo ng iba pang style na gusto natin. So dito tayo sa 3D avatar. And so napansin nyo guys, puro lalaki na yung lumalabas, nagge-generate kasi iniba natin dito, imbis na person, ginawa nating man. And start natin to ulit. So ito na yung generated fill na 3D avatar guys. So ito yung first option, second option, third option, tsaka fourth option. So medyo kulang-kulang yung details, tsaka hindi tayo satisfied, kaya mag-change naman tayo ng style. Sana dito makuha na natin yung ating gusto. And try natin tong Qt 3D. So eto na guys, lumabas na yung ating Qt 3D na style. So ito yung first option, second option, third option, at saka yung fourth option. So dito parang nasa-satisfied na ako. Pwede natin itong kunin. So pwede natin i-download or compare to canvas. So ganyan. Double click to place on canvas. So ayan, at saka ito ding isa. So ayan guys. Mayroon tayong tatlong canvas. So, dito, pwede natin tong i-edit. Pwede tayong mag-remove ng object. Pwede din tayong mag-selection. So, try nyo lang itong paglaruan. So, guys, ayan guys. So, basically, pwede na natin tong ma-download. So, ayan, makikita natin. So, eto siya. Tsaka, meron tayong watermark na styler. So, nakikita nyo guys, yung 200 points natin, nagiging 176 na lang. So, gaya ng sinabi ko, spend wisely. Kasi, 200 points lang yung available na free na binigay sa atin ng website. So, ngayon guys, punta na tayo dito sa Photoshop para i-edit na natin yung ating generated na napiling logo para lagyan natin ng mga pangalan. So, select. Punta tayo dito sa selection. Tsaka round. Depende na yan sa inyo guys kung anong shape yung gagawin nyo. Sa akin is round. So, i-adjust lang natin. So, ganyan. And then, click natin tong layer. Then, Control J. And then, dito guys, napansin nyo, naputol yung kanyang crown. Kaya, ang gagawin natin is kukunin natin tong kanyang crown. So, gamit ang pen tool, so, imamask natin to. Gagawa tayo ng selection. So matapos natin mag-mask out guys, ayan, click natin yung dulo to dulo, right click, then make selection. So gawin natin yung feather radius niya into 1 para hindi naman, para magmumukhang faded yung gilid ng ating mask. Okay, then yung sa original photo niya, Control J or duplicate. So, hide natin. So, ayan, lilitaw pa rin siya. So, ayan na guys. And then, pwede tayo maglagay ng another layer. Tapos, lalagyan natin ng background. And then, punta tayo dito sa paint bucket. So, ayan.
ang purpose nito guys is para makita lang natin yung edge ng ating gagawing logo. So ayan guys, ang kulang na lang is yung ating name or pangalan. So lagyan natin ng pangalan, King Dems. So ayan guys, i-adjust lang natin yung ating text kung saan natin gustong ilagay. So ganyan. And then punta tayo dito sa effects, then color gradient. So sa color gradient guys, tips ko lang sa inyo, magbe-blend in lang tayo ng color, kung anong color yung available sa ating logo, para hindi naman masyadong magulo yung color schematic ng ating design. So click gradient editor, click natin tong kulay na to, then hahanap tayo ng dark color, something dito. So kapag gumamit tayo ng dark, then dark din ang ating background, talagang medyo hindi siya readable. Kaya hanap tayo ng kulay na lilitaw pa rin yung ating text. So ganyan, something ganyan. Then yung kabila naman is yung light part. Yan. So okay, since 3D na yung ating generated na logo, so yung ating text dapat 3D din. So dito sa Bevel and Embossed, click natin to. Then yung gloss contour niya, hahanap lang tayo ng design na magmamatch sa kanya. And then parang yung default pwede na. Then yung depth adjust natin. Yung size medyo konti lang. Tsaka adjust natin yung angle ng kanyang shading guys. So sa nakikita natin dito, yung liwanag is nasa likod. Kaya dito din natin ilalagay yung liwanag para magda-dark itong nasa gilid ng ating text. So ayan. And last thing is lalagyan natin siya ng shadow. So drop shadow. So again, ang angle ng kanyang shade is nasa gilid, kaya sa gilid din natin ilalagay yung ating angle. So ayan. So ayan, change natin tong background color guys from green to gray. Ayan. So ayan, tapos na. So select natin yung ating 3D text, papunta dito sa ating layer. I-group natin to sila, rename natin. So rename into 3D logo. So ayan guys. So yan yung ating 3D logo. So makikita natin ang pagkakaiba. Ito yung ating logo na ginagamit ngayon. And then ito yung bagong 3D rendered logo natin, or pinakauso ngayong tawaging avatar. So dito sa folder, select natin tong folder na ginawa natin, effects, and then outer glow. So ayan, change natin yung outer glow into etong pinaka light color ng ating 3D logo. So something ganyan para mag-match talaga yung kanyang kintab. Okay, and there you have it. So sana nag-enjoy kayo guys sa ating simple step on creating our logo. So kung wala pa kayong logo, temporarily guys, pwede yung picture nyo na nakasakay kayo sa motor or something, fishing yung content nyo, kahit ano, punta lang kayo dun sa website ng stylar.ai, generate nyo lang, tapos konting adjustment lang dito sa Photoshop. So maraming salamat po sa inyong
pagtangkilik sa ating tutorial, and hopefully mag-subscribe po kayo para ma-inspire po tayong gumawa ng another video. So ilalagay ko lang po yung link ng website, AI website, sa description box below. So maraming salamat at magkita-kita tayo sa next vlog, and God bless.